Ako si Daniel. Di nyo kilala, pero ito ang nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Pagkagising-gising ko nga pala, inaya ako ng bilas ko na mamimili daw kami ng ulam sa palengke. Bago na lang din pala muna kayo pumunta sa palengke, dumaan kami sa may Save Mall. Nagpapabili kasi yung kapatid ng bilas ko ng alak, kaya kumuha na lang kami ng 2 piraso. Medyo may kalayuan kasi yung palengke dito, kaya dito na lang kami bumili sa may Save Mall. Bumili na rin pala yung bilas ko na 1 kilong karne pang ulam naming umagahan. After lang din pala namin nakapili, binayaran na namin yung binili namin. Tanghalin tapat nga dito at sobrang napakainit, kaya niliguan na lang din muna nila si Manyan. Medyo nasa ilang araw na nga rin kami dito at medyo kakaiba na rin yung amoy ni Dior, kaya niliguan ko na lang din. May napadaan nga pala dito nagtitinda ng mais, kaya bumili na lang yung bilas ko ng 1 kilo. Masarap nga daw tong ilaga, kaya nilaga na lang din ang bilas ko. Medyo binibiro nga namin tong pamangkin ng jowa ko at sabi namin na uuwi na ng Manila at ayaw nang umuwi. Dito na daw siya mag-i-stay. Paano ka ba naman ay libang na libang dito at napakarami niyang nakakalarong mga pinsan niya. Tuwing hapon kasi yung mga pinsan niya ay pumupunta dito pagkatapos pumasok. Kaya kahit papaano may nakakalaro siya sa hapon, kaya ayaw niya nang umuwi ng Manila at dito na lang daw siya titira. Medyo hapon na nga rin pala at malakas ang simoy ng hangin dito sa labas ng bahay at biglang may nagabot sa akin ng Indian at kumuha lang daw ako ng ilang piraso. Dinala ko nga lang din pala dito sa bahay at sabi ng bilas ko ay saan ko daw nakuha. Medyo halos tuyo na nga si Manyan, kaya pinalaro na ng jowa ko si Dior kay Manyan. Medyo ito nga si Manyan ay gusto magpabot sa jowa ko, kaya inaaway niya si Dior. Kahit naman napakalaki nito ni Manyan, talaga namang napakabait, talaga namang nagpapaheli pa sa jowa ko. Napapasit ko nga din pala sa balahibo ni Dior, talaga namang napakahaba na at napakaganda. Ito nga palang nilulutong mais ng kapatid ng jowa ko ay talaga namang medyo luto na, kaya kinain na niya at medyo daw walang lasa. Dumating din pala yung kuya ng jowa ko at may dalang maiulam na panggabihan daw namin. Yung mga ulam nga rin pala dito nila sa kantin ay talaga namang napakasarap din ng mga luto. Medyo halos naparami nga yung bili ng ulam ng kapatid ng jowa ko at napakarami niyang binili. Nasa halos ilan lang din naman kami dito at hapon lang din ang pupunta ibang kapatid ng jowa ko. Kinagabihan din pala ay nag-shot lang din kami dito at pumunta yung mga kaibigan ng jowa ko. Halos napakabihira lang din naman namin silang makasama at may mga trabaho din naman sila. Yung ibang kaibigan ng jowa ko ay mamaya pa daw natin at may mga inaasikaso pa. Medyo hindi na rin pala kami nagtagal mag-inom at pumunta kami sa panuuran ng Miss Gay. Nung dumating nga kami dito ay medyo patapos na at may kalayuan din kasi at nasa halos 30 minutes din yung biyahe. Dito kasi sa lugar ng jowa ko ay talaga naman sunod-sunod ang mga piyesta dito sa mga barangay nila. Halos nga noong mga nakarang araw ay talaga naman sunod-sunod yung mga pinupuntahan namin mga piyesta. Nagtataka nga lang din ako dito sa Dinulupihan Bataan, talaga namang halos lahat pag nagpiyesta ay sunod-sunod. Medyo nga nung dumating kami dito ay halos patapos na at puro talent na lang din sila. Medyo halos nga wala nang nanonood at medyo palit na rin kami dumating. Pumunta lang din kami dito gawa ng may kaibigan ng jowa ko dito na sumali. Hindi rin naman ganong karamihan na sumali at nasa 8 candidate lang din naman sila. Talaga naman pag umuwi din dito kami sa Bataan ay talaga namang nanonood din kami ng mga piyesta. Natuwa nga lang din talaga ako dito sa nagtitinda ng coffee shop at napakaganda ng setup niya sa motor. Pagkatapos nga lang din pala namin manood ng Miss Gay, tumambay na lang din muna kami dito at dito kami nagpalipas ng umaga. Dito kasi sa plaza ng Bataan ay talaga naman pwede kang tumambay dito kahit hanggang umaga ka. Medyo nakakaramdam na rin pala ng antok yung mga kaibigan ko, kaya nagaya na lang din magkape kami saglit. So yun guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!